ayun mga idol, magandang umaga sa inyo lahat. So sa mga nagtatanong sa atin about regarding sa regulator o regulator creep, paano nga ba ayusin o ano nga ba ang mga cost nito? Habang binaklas ko to mga idol na unit ko at regulator mga idol, so papakita ko na rin sa inyo kung ano-ano yun mga idol. So ito, inilist natin yung tangke. So sa tagal ng 6 months mga idol, nagkaroon tayo dito ng maraming corrosion sa loob. So lininis ko na din. Ayan, yung parang color green. So para siyang sipon mga idol. So wala na akong makuha. So ayan, malinis na siya. Itong isa. Then sa mga adjustable reg, ito. Isa ito sa lilinisan nyo mga idol. So tatanggalin natin yan dito. Yung sa loob. Yan. Meron niyang pin mga idol. Ito yung nag-on off sa kanya. Yan dito. So meron niyang pin. Tsaka mas maganda may brush. Brush nyo na din yung thread nito. Yan. Ito actually nalinisan ko na din. Yan mga idol. So dudumi yan at dudumi. Buti to o-ring lang yan. So hindi yan acetal. Pero kung mas maganda dito acetal yung i-modify. So ayan. Kailangan nyo din linisin yan. Pag once na nagbaklas na kayo ng adjustable reg, lahat yan mga idol. So nabaklas ko to dahil hindi na siya nag-close nung tinanggal ko. I-repair ko lang sana yung ating regulator pero hindi na siya nag-close yung kanyang pin. So dinidiretso ko na din at pilitan ko na yung gauge. Yung dating gauge natin mga idol. Ito. Yung gamit ko mga idol hindi bumabalik. Ayan. Ayan o. Ewan ko nakikita nyo yung arm. Nandito pa rin siya. So buti lang at meron tayong spare. So ito yung binili natin. Dalawa to mga idol. Isa dito tsaka isa. Ito input tank. Tapos ito yung sa reg output mga idol. So pares na siya. Naka-bar na tayo ngayon. Subukan natin to kung maganda. So and ito naman lilinisan mo din. Ito yung cup ng ating adjustable reg. Dito siya ina-adjust mga idol. Aalisin din natin dito yung mga moist lang na mga makikita natin diyan. Basa o ano. So maganda ano lang mga idol, hindi mo sosobrahan o lalakasan pag naghawak na tayo ng brush. So mas magandang klaseng tela. Then ito yung piston niya, isa sa cost ng reg grip. Ayan. Kung nakikita nyo yan mga idol. Yan, yung piston or acetal lang piston mga idol. Kung magbabaklas kayo ng inyong reg, yung acetal lang piston nyo baon na. So ito din, pinalitan ko na ng bago. Ito yung nauna niya. So palitan ko siya ng bago, tsaka linihan ko din siya sa 1,000. So mas maganda polish dito at saka mas maganda siguro magandang klaseng engineering plastic. So ito sa atin medyo budget meal na engineering plastic na kuha ko lang to sa Lazada. So madali siya mga idol mag reg grip or magbaon. Pero dahil nga adjustable reg tayo, so madali natin siyang maibalik sa ating original na setup. So yan mga idol, tapos yung o-ring yan dito at o-ring dito dapat sakto. So isa pa mga idol is etong mga disc. Yan. So kailangan din natin yan linisan. Nagkakaroon to mga idol ng mga dumi at konting kalawang. Tsaka pag minsan mapapansin mo medyo matalim na yung mga dulo niya mga idol. So kailangan din natin yan i-polish or pero kaunti lang mga idol. Sa akin wala akong polish kaya hindi ko gagalawin ito mga idol na disc. So ito yung ating piston. So i-assemble natin tong disc. Paano ko ba itong i-assemble? Although adjustable reg tayo mga idol, pwede ko to i-set hanggang makaya ko yung 2,000 PSI output. Kasi pwede ko din to i-set na hanggang 1.8 lang talaga siya or 1.9 yung kaya niyang ibigay. Kahit anong pihit ko ng reg mga idol, kahit anong bukas ko sa regulator, isa hanggang dun lang siya. Pwede din yung ganun. So sa akin mga idol, gagawin ko is hanggang 1.8 lang. Yan, una papasok. So, yan, ito yung curve niya, ito yung yan oh. Kung nakikita nyo yan. So una papasok. Tapos apat to mga idol na paharap. Yan, apat. Yan, kung mapapansin nyo mga idol, may awang na siya. So apat yan. Yan. Tapos apat din na papasok naman.
Tapos yan na. Mixi lang kasi mababang output yung gagawin natin. Tapos, etong dalawa, isasabayin ko na sa palabas, mga idol. Ito yung setup natin. So, kung nakikita nyo, masyadong malawak yung distance niya. Ibig sabihin, mababa yung kanyang output. So, yung sinasabi ko sa iba mga idol na kailangan nyo i-caliper ito mga idol. Pag nagsiset up kayo ng regulator disc, ayusin ko lang mga idol ha. Saglit lang. Yan. So, ganito siya mga idol pag inalis natin sa ating piston. So, ang ibig ko sabihin mga idol na i-caliper natin yan. Kasi kailangan natin to ma-maintain. Or kung gusto mo na itong reg, gusto mo lang taasan. Pero para hindi ka mawala, mga idol, magka-caliper natin yan. Tignan natin. Ayan. 12.14. Sana huwag mahulog. 12.14 mm mga idol. So ang gagawin ko dito mga idol, pagbabaliktad ako o iibayin ko yung isang disc, ipapasok ko siya. Ayan. Try natin kung same pa din ba yung kanyang sukat. So 12.14. Ayan mga idol. Kung nakikita nyo mga idol, 12.70 something na yan. 12.80 something. Diba? 12.79 mga idol. So isang disc lang yon. Ibig sabihin, kung hindi adjustable reg mga idol, yung inyong regulator, is aakyat niya yung inyong output nito. So sa pressure or kung ilan yung iaakyat nito is hindi ko po alam. So ito yung mahirap kasi hindi mo basta-basta, hindi natin maibigay sa inyo yung tamang arrangement ng disc mga idol. So ito, ang tawag nito, ito sa akin kasi adjustable reg. Kaya mas maganda at madali magtono mga idol sa adjustable reg. At isa pang kagandahan dito, kung may singaw yung inyong unit mga idol, is madali mo siya maisara kasi meron siyang close on-off na switch dito sa adjustable niya. So pag sinagat mo to mga idol, close yan. Pero kailangan natin sabayan ng putok pag ipapasok na natin paloob yung ating regulator mga idol. So ito yung ginagamit nating O-ring, yung FKM dito sa ating reg. So meron din naman ako dito isang klaseng O-ring na itim na maganda din mga idol. Ito yung susubukan natin ngayon ipasok kung kaya. Tingnan natin kung kaya mga idol. So mataba siya. So hindi natin yan i-prepare pa dyan kasi alam na natin yung mangyayari dyan. At tayo ng ito ba? Ito. 14mm kasi ito mga idol. Ito yung nakasalpak niyang dati. Ayan. Saktong-sakto yan mga idol. So ito, tumaba ito kasi may pressure yan kanina mga idol na bago natin yung binaklas. So dito naman sa isa mga idol is 6mm by 2. 2mm yung kakarga natin dyan. Meron ako dito 6mm. Yung kapal mga idol is 2. Yung kabuuan niya is 6mm pero yung kapal niya mga idol 2mm. Yan, saktong-sakto yan. So, kailangan nyo lang talaga mga idol ng caliper para sa mga gustong mag-sukat nito mga idol. So, medyo parang mali ata yung O-ring na nakarga ko. Medyo maliit. So, hanap tayo ng 7. Try ko yung 7 kung sasakto. Pero alam ko ito mga idol is sakto na to eh. Try natin yung 7. Itong mga O-ring ko mga idol, nabili ko lang. Itong mga black na to, kahit yung green na yan mga idol, is nabili ko lang po yan sa Lazada. Marami yan. So, kailangan nyo lang talagang alamin din kung ano yung gagamitin yung O-ring. So, mas mainam na mayroon kayong caliper. So, napakalaking tulong din yan lalo sa mga mahilig magbutingting or namamahalan sa pagpa-repair ng kanilang AG mga idol. So,
hanap lang ako dito. Meron ako dito 7. So 6mm, susunod na dito 7. Try natin tong 7mm. 1.9. Okay. Yun, 7mm by 1.9 yan. Hindi nalalabas yung o-ring natin, yung ano natin. Yan. So saktong-sakto na to. Kailangan na lang natin dyan is i-lube yan. Ano pa nga ba pwede natin ma-share dito habang nakabaklas to mga idol? So ito din, lilinisan natin yan. Kung makikita nyo meron dyan pin sa mga adjustable reg kasi yan ang tumutulak dito. Yan, dinidiinan niya to mga idol na ating pin dito. So kailangan natin yan para pag tinatanggal natin to, dalawa, pag ang ginagawa natin is pag tinatanggal natin to, magko-close to mga idol dahil sa pressure ng hangin sa loob. Kaya hindi lalabas yung hangin natin. Diretso. Yung nangyari, ito na siya, yung o-ring niya dati. So, kuroon na. Wala na. Pit na mga idol. So, ayun. So, ito lang siguro yung pwede ko ma-share sa inyo. Linisan nyo lang ng maigi yan, pati yung mga inyong mga velvet washer at ito. Tsaka, i-check nyo na din ito. Ito yung pinaka-worst scenario sa regulator creep ng mga hindi ko alam kung anong pwede kong maging term. Yung patulad ng mga Taiwan reg, mga hindi adjustable reg. So, ito yan, yung acetal dito. Pag baon na yan mga idol, ilihain nyo lang ng fine or kaya polish mga idol hanggat mawala yung yung inyong baon dyan. So, ito, goods na yan. So, kasalpa ko na lang to at mahabang bumahan to mga idol. Ano pa nga ba gusto nyo malaman dito mga idol? Regarding sa o-ring yan, lahat ng o-ring mga idol papalitan nyo. Ito yung hindi ko lang pinapalitan kasi hindi naman to nagalaw. So, kailangan ko lang talaga to pag isinalpa ko is maraming oil or maganda yung ano niya, lube niya. So, yung pinapalitan ko dito ito sa tangke para dito. Para hindi talaga siya sumingaw pag ikakarga natin o kinargahan natin mga idol. Kasi dito mga idol, hindi na yan sisingaw. Kasi kinakakargahan ko pa rin talaga sila ng teflon type mga idol. So, yan. Try natin to kung sakto yung ating bagong kabit nating anong tawag dito? Ating gauge. Yan. So, okay naman, wala hindi to matama. So, mamaya na natin yan. Ayusin. Kakabit ko na lang yan mamaya. So, sa mga nagkakaroon ng reg trip dyan, so sana makatulong ito mga idol. At marami kasi sa ating nagtatanong kung bakit, paano nga ba natin ina-assemble o inaayos yung ating regulator. So, sabay mo na to mga idol na inyong thread dito. Kung may madumi-dumi, maganda dito may brush. Ako wala ditong brush kaya itong tela lang yung sinatsagaan. Okay lang yan mga idol. Sige mga idol, stay tuned lang. Tingnan natin pag nabuo na kung may singaw ito. At salamat sa inyong panonood mga idol. Ayan, check natin yung ating tank pressure. Ayan. So, nasa 3.3 pa yan. Nasa 230 bar yung karga natin. So, walang singaw. Mostly yung mga singaw dito mga idol is ito. Pag mali yung o-ring nito. So, sisingaw yan dyan. Sa 2,500 to 3,000, sisingaw na yan dyan. Okay, tapos ito. Dito. Sisingaw yan dito. Pag mali yung o-ring mo dito o malambot masyado yung o-ring na kinarga mo dyan, sisingaw yan. So, successful yung ating napalitan natin tong gauge tapos same na siya nang sa ilalim. So, yan ang maganda. Gauge na binili natin nasa 300 plus to 400 pesos na yan. Yung mga ganito mga idol, sira. Ito lock lang to dito kasi may butas yan dyan. So, ito wala ito. So, lock lang yan dyan.